ituturo ko na sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking rice water at yung way, yung routine para hindi siya mapanis. Yes po, napapanis ang rice water kaya kailangan nyo siyang ingatan. Huwag na huwag nyo gagamitin ang rice water na panis sa inyong buhok saka sa inyong mukha. Okay, so natapon nyo, ibabot na lang, may carpet ako. It's me again, the Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa aking channel. So for today's video, may bago akong ibabahagi sa inyo. Ito yung isa sa mga ginawa ko. So nabanggit ko naman sa mga past videos natin, diba, na dati ay may mga problema ako sa aking mukha at buhok. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung isa sa mga reason, yung isa sa mga routine ko na ginagawa ko mula nung 11 years ago. Na hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Pero actually, hindi ko alam kung may makaka-appreciate nito kasi ngayon kasi ay nasa modern world na tayo ngayon. Hindi ko alam kung may mga gumagawa pa ng mga do-it-yourself na skincare and hair care. Hindi ko alam kung may mga gusto pang gumawa niyan. Pero sa akin kasi, hindi ako fan ng mga do-it-yourself. Pero may mga particular akong ginawa dati na nag-work sa akin hanggang ngayon. So, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Okay, so ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking rice water na ginagamit ko sa buhok at ginagamit ko rin sa aking face. Bago tayo pumunta sa aking kusina, so basahin ko lang sa inyo yung 6 beauty benefits ng paggamit ng rice water. So, number 1, relieves acne and dermatitis. Number 2, treats damaged aging skin. It helps to get rid of dark age spots and to minimize free radicals damages from the environment such as sun rays and aging. Number 3, facial cleanser. Pero sa akin, hindi lang facial cleanser ang ginagawa ko sa rice water. Number 4, softens and makes hair grow healthy. And number 5, hair conditioner. And number 6, ginagawa ko siyang spray sa mukha. Face spray or mist. Ginagawa ko siyang gano'n. Okay, now, so punta na tayo sa aking kusina. Ituturo ko na sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking rice water at yung way, yung routine para hindi siya mapanis. Yes po, napapanis ang rice water kaya kailangan nyo siyang ingatan. Huwag na huwag nyo gagamitin ang rice water na panis sa inyong buhok saka sa inyong mukha. Okay, so ito yung ating rice. So, hugasan na natin siya. Okay, so yung water na yan, isasali na natin. Okay, so isasalin ko siya sa pitchel. Yan yung unang hugas. Then, ito naman yung pangalawa. Okay, so ito yung pangalawa. Ayan. So, yung susobra, itatapon ko. Okay, so ito na yung ating rice water. Ito na yun. Ang gagawin ko, hindi pa yan pwede. Kasi, iaano pa natin siya. So, meron ako ditong bote. Yan. Papatong ko yan dyan para lang masiguro natin na safe yung, malinis na malinis yung gagamitin nating rice water. Okay, so sasalin na natin siya. Ayan, hindi ko lang alam kung nakikita nyo, pero may mga itim-itim na nakikita ako sa ibabaw na naiiwan. Ayan, antayin natin na mapuno. Okay. Then, itatapon natin itong itim. Okay. So, eto na yung ating rice water na ready to use.
Pero may natira pa sa atin dito sa pichel. May natitira pa dito, kaya wala akong ibang available na bote kundi ito lang. So, eto kasi yung ganitong bote, pwede ito ipasok sa ref. Ito kasi ay gagamitin ko siya ngayon. So, ngayon, eto, ipapasok natin siya sa ref kasi nga, mapapanis. So, now, okay, then yung isa naman, okay. Okay, so ito na ang ating rice water. Ready to use na siya. So, ang gagawin ko, yung gagamitin ko sa aking face ay isasalin ko dito sa maliit na jar na ito. Ito yung ginagawa kong pang spray sa face. Then, ang amoy niya, amoy alam nyo yung na kapag nagsasaing ka, may tubig doon sa sinaing, na minsan, yun yung pinapainom natin sa mga baby natin kasi healthy daw yun. Yun yung amoy niya. Kung yung iba sinasabi nila amoy panis, kasi panis na talaga yun. Kaya amoy panis. Kasi sa akin kasi, hindi ko pinatatagal siya ng ganon. So, sa akin, itong mga bote na ito, isang araw lang itong tatagal sa akin na nasa ref kapag hindi ko pa gagamitin. Then, the next morning, papalitan ko yon. Hindi ko siya patatagalin sa ref. Papalitan ko yon kasi araw-araw naman tayo nagsasaing. So, sayang yung rice water, diba? So, papalitan ko yon the next morning. Okay, so now, bago ko ipasok sa ref, itong mga ito, ang gagawin ko, sasalinan ko muna itong maliit ko na jar. Make sure lang na malinis yung imbudo na gagamitin mo. So, sasalinan ko to. Ito na ako kuha. Okay. So, natapon yung iba. Buti na lang may carpet ako. Yan. So, ito yung aking gagamitin sa face na face spray or mist. Ito yung ginagawa ko na mist araw-araw. Okay, so ready na ang ating face spray or mist. Okay, so now tatakpan na natin siya kasi itatago ko na siya sa aking ref. Tapos, etong isa. Yan. Tandaan nyo na huwag nyong gagamitin yung panis na rice water. Okay, so eto na yun. Okay, so ilalagay ko na sa ref yung aking rice water. So, etong isa, dito ko siya ilalagay. Then, etong isa, sana may space pa. Kaka-grocery lang kasi namin. Then, dito. Then, eto, dito ko siya ilalagay. Yan. Mas gusto kong gamitin to kapag malamig. So, tandaan nyo, araw-araw din papalitan to. Then, etong malaki, hindi ko muna siya ipapasok kasi gagamitin ko siya ngayon kasi maghihilamos na ako. Then, yung matitira ay ipagagamitin natin sa ating buhok kapag naligo ako. Okay, so thank you for watching my love. So, ayan ang aking routine ng paggawa ko kung paano ko ginagawa ang aking rice water araw-araw. Pero bago tayo magtapos, kung nagustuhan mo itong video natin ngayon, please don't forget to give me a thumbs up. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pag may bago akong uploads. See you sa susunod ko pang videos and abangan nyo kung paano ko naman ginagamit ang rice water sa mukha at sa buhok. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye! Thank you!